Tuwang-tuwa si Dennis habang pinapanood si Carol na iinumin sana ang inumin na may halong gamot. Sa isip niya malapit na niyang makuha ang kontrol at may paghiganti ang sarili. Ngunit bago pa ito mangyari, dumating si Wilfred. Nataranta si Dennis at hindi na naituloy ni Carol ang pag-inom. Mabilis itong tumakbo palabas dahilan upang habulin siya ni Dennis. Naabutan niya si Carol at doon nahayag ang matagal ng lihim. Pinakita ni Carol ang shell ni Joy, patunay na si Dennis ang tunay na pumatay. Nainis si Dennis, kaya tinutukan niya ng baril si Carol. Dumating si Wilfred upang tumulong, ngunit agad siyang naging target ni Dennis. Habang magkasunod na naglalaban ng tensyon, dumating ang mga pulis. Napilitang tumakas si Dennis, dala ng galit at pagkatalo. Sa pagtakbo niya, buo na ang kanyang loob. Hindi na siya papayag na muling manalo ulit si Wilfred. Sa gitna ng kalsada, hinarang niya ang sasakyan ni Tristan na may kasamang pamangkin nitong si Leah. Pilit siyang nilabanan ni Tristan pero natalo. Nakuha ni Dennis sina Leah at Tristan at agad isinakay sa kanyang sasakyan. Nang mapansin ni Carol at Wilfred na nawawala si Leah, nagsimula ang kanilang pagkabahala. Sa gabing iyon, tumawag si Dennis. Sa video, malinaw nilang nakita na bihag niya sina Tristan at Leah. Binantaan niya sila at binigyan ng kondisyon. Barilin ni Carol si Wilfred kapalit ng kalayaan ng mga bihag. Kahit mabigat sa loob, sinunod ni Carol ang utos. Pumikit siya at ipinutok ang baril. Bumagsak si Wilfred. Sa kabilang linya, tuwang-tuwa si Dennis habang pinapanood ang tagpo. Akala niya panalo na siya, ngunit biglang nagbago ang lahat. Mula sa likod nito ay pumutok ang isang pangbaril, si Ronnie, at kay Carol tumama ang bala. Nagulat si Dennis, hindi niya inaasahan ang pangyayari. Habang nakikita niyang duguan si Carol, unti-unti siyang nawalan ng lakas. Ngunit hindi niya alam, may plano na pala si Ronnie. Lihim nilang pinaghandaan ni Carol ang lahat. Bago pa man maganap ang tagpo, sinuotan nila ng bulletproof vest sina Carol at Wilfred para maprotektahan sa anumang mangyari. Ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Si Ronnie ang may kontrol. Hindi niya hinayaan na tuluyang masira ni Dennis ang buhay ng lahat. Ginamit niya ang pagkakataon upang iligtas sina Leah at Tristan. Alam ni Dennis na mas mahalaga sa kanya ang buhay ni Carol kaysa sa anuman, kaya't sumunod siya sa utos ni Ronnie na pakawalan ang mga bihag. Nang tuluyan na niyang isuko sina Leah at Tristan, agad siyang napaligiran ng mga pulis. Wala na siyang nagawa kundi sumuko. Natapos ang paghahari ng kanyang kasamaan. Sina Carol at Wilfred naman ay agad dinala sa ospital. Salamat sa bulletproof vest, pareho sila nakaligtas. Pagmulat ng kanilang mga mata, nakita nila sina Leah at Tristan, ligtas, malaya at umiiyak sa tuwa. Sa wakas, bumalik ang katahimikan. Si Dennis ay tuluyang nakakulong at ang mga sugat na nakaraan ay nagsimulang maghihilom. Si Ronnie na minsan naligaw ng landas ay tuluyang nagbago. Natutunan niyang mahalin ang sarili at hindi na ipilit ang mga bagay-bagay na hindi para sa kanya. Muling nagbalik ang kapayapaan sa kanilang buhay. Ang mga luha at takot ay napalitan ng pag-asa. Ang masamang plano ni Dennis ang naging daan upang mas tumibay ang samahan at pagmamahalan ng lahat. Sa dulo, tanging katarungan at bagong simula ang nanaig.